Hello, mga kababayan, no? Kamusta? Kamusta po kayo lahat diyan? This is your Mr. Sponsor, maghahatid tsismis balita sa ating inang bayan. No? Kamusta kayo lahat diyan, mga kasubaybay, no? Pag-usapan po natin itong isang attorney po ng mga 18 Marines ko, no, na si Attorney Topacio. Eh, pag ito talaga yung naging attorney mo, balahura ka talaga. Alam niyo naman, wala naman siyang kaso talaga na ipanalo eh. Oh, at bakit ko nga, kung walang tinatago itong mga 18 Marines, bakit ayaw niyang, ipa-interview isa-isa 'no, itong, mga 18 Marines ko 'no, na mga tao nila, ayun. 'Di ba meron naman 'yun, tinuturuan pa yung NBI po 'no, mga kababayan. At, siyempre meron naman po talaga 'yun kung, totoo po ang, kanilang sinasabi laban sa administrasyon 'no. Di sana sa kanila dapat merong affidavit at puwedeng imbitahan at laging nagpe-press con sila 'no. Puwede sanang imbitahan isa-isa. Eh, kung tugma lahat yung kanilang statement, eh, 'yun na, ang kasagutan sa mga katanungan hindi lang po sa NBI 'no, kundi sa mga taong bayan na medyo, nagdadalawang isip din po. Eh, laging puro rally, destabilization sa administrasyon. Pero dati naman itong may mga anomalya talaga sa ating bansang Pilipinas, itong taong ito at kanyang mga kasama. Ito si Attorney GB Bundok na nagpaandar din 'no, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan 'no, na kung puwede daw hiramin yung, plane na ginamit sa pag-kidnap kay Tatay Digong. Pag-kidnap? Paano mo po nasabi, Attorney Jimmy Bundok, na kinidnap si Tatay Digong, eh, merong, proseso 'yun, 'di ba? Ang kinidnap po ay walang taong nakakita tulad ng mga extrajudicial killing po na ginawa ng, administrasyon natin noon ni Tatay Digong 'no, administrasyong Duterte. Na yung mga kabataan ay bigla lang na kinukuha at, bigla na lang, namamatay at tapos yung iba naman inosente naging adik, meron ng nakapaskil pa sa katawan 'no, pinapahiya mo pa. Summary execution pa ng mga, pulis 'no, na magagaling na, sa ating administrasyon noon 'no, na ating Tatay Digong 'no. Ito yung Japan na hindi daw makatarungan ang sabi nila sa kulong kay, Tatay Digong, ating former president doon sa ICC. Eh, paano naman po yung mga inosenteng mga tao na na pinatay ng administrasyon noon, 'no? Hindi lang pinatay kundi pinapatay dahil gano'n talaga ang order nila, 'di ba po, 'no? Pati, military, kapulisan, gano'n ang order po ng ating Tatay Digong noon. So, puwede mo bang sagutin 'yon na, mga Hapon, itong isang Hapon 'no na nagsabi na hindi makatarungan daw po 'no ang, kulong kay Tatay Digong doon sa ICC. Dahil tama naman po daw yung ano ang, laban ni Tatay Digong against sa ano, sa droga. Eh, pero bakit ah, itong mga Chinese na ito tulad ni Peter Lim, Kinidong at iba pa at itong family si Lin Quicheng na, kanyang kaibigan, eh, bakit hindi itong mga pinakulong 'no? May kaso pa nga 'to 'di ba si, Lin Quicheng at ang kanyang asawa ay naging, pugo owner din dito 'di ba 'no, sa ating bansang Pilipinas pa talaga 'no? Ano po yung masasabi niyo dito mga kasubaybay, mga ka-sponsor, tama po ba ito? Siyempre meron naman talagang, gustong ipaglaban 'no ang karapatan ni Tatay Digong 'no bilang isang tao. Hindi naman po tayo against dun, pero 'pag sinabing, patayan talaga noon, hindi naman po lahat ng pinatay may kasalanan noon. Ang dami pong nadamay na inosente lalo na po ang mga kabataan na walang kamuwang-muwang, 'no? Hmm. Oh, anong masasabi niyo dun? Nagagalit na ako, ano?
daming paandar pati si BP Lini binabanatan nila 'no, ang ating former, BP Leni. Eh, wala naman silang nakitang butas. Sobrang bait ni BP Lini sumasakay pa nga sa bus, eh, 'no, tapos babastusin niyo lang. Oh, 'di ba? Oh, si Inday Sara nga, ating VP Sara nga at saka si, former President Gloria Arroyo 'no, si, ating, presidenteng Nick Brace, eh, saludo nga kay, former Vice President, Leni Robredo 'no, 'di ba? Ang dami 'no, ang daming mga akusasyon, mga naratibo. Kung walang tinatago, bakit tayo pa imbestigahan? 'Di ba mga kasubaybay, eh, puro sila magagaling, hindi natin alam kung sino yung nagsasabi ng, tama sa kanila. Eh, parang nililinlang lang po tayo mga sambayan ng Pilipino, eh, 'no? Ito pakinggan natin, oh, ito, yung sa SMNI News Online. Itong hapon na po ito. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lodolingo Loa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Marami pong, sang-ayon dito at marami naman din po ang hindi sang-ayon dito sa sinabi ng itong, Hapones na ito 'no. Eh, siyempre marami naman pong mga inosente po talagang nadamay noong panahon ng, extrajudicial killing. O 'di ba po? Eh, bakit po ang, kahit nga di umano ang anak ni Tatay Digong na positibo din yung dalawa pong anak di umano, eh, bakit hindi niya kayang, ipakulong o ipapatay dahil anak niya, oh, kaibigan nila itong di umano mga sila, Kinit Dong 'no, grabe 'no. Tapos, mali na naman ang nag-akusa 'no. Wala tayong magagawa talaga puro naman sila tama, eh, 'no. Oh, pati yung, pera 'no. Oh, kahit na nakikita na sa video medyo tumabingi ang dila ng ating VP Sara, pero para sa kanila mga DDS tama pa rin 'no. May tama ba o tama? Ito hanapin po natin, para makita po natin itong mga, medyo tabingi 'no, tabingi ng mga tirada 'no, tirada ng ating VP Sara noon. Tindi 'no. Oh, si Celis ang daming nakulong, DDS, meron din silang vlogger na nakaigit. Puro na nga sila fake news, ayaw pa nilang tanggapin. Ito. Ito medyo tabingi, eh, 'no, tabingi. Ito, yung about sa maleta 'no, ito tabingi, eh. Antayin natin, tapos kunan natin ng picture. Tapos, ilabasan na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Oh, 'di ba? Oh, medyo tabingi, eh, 'no? Medyo nahuhuli talaga, hindi lang medyo, nahuhuli talaga yung isda sa kanilang, baba, hindi sa buntot 'no?
ang daming accusation pero hindi naman nila kayang patunayan, no. Eh kung ito si Ramil Madriaga, eh kung pipitsugi lang ito na ano po mga ka-sponsor, no, na witness, bakit takot na takot sila dito? Bakit nila gustong bayaran si Sir Ramil Madriaga ng 500 million to 1 billion pesos para tumahimik lang, para hindi mag-witness po laban sa ating BP Sara, no? Laban sa mga diduduis, yung tulad ng DDS na nakashit, DD shit, itong vlogger na ito na pangalan ni Tio Moreno. What a shit, DD shit, nakashit. At yun lang po na mga kababayan, no? Ingat-ingat po kayo lagi dyan. God bless sa inyo. Pero ganun po pa rin, no? Irespeto pa rin po natin sila dahil syempre may kanya-kanya po tayong paniniwala, no? May mga mga yellow, may pink, no? May lugaw daw, no? Sinisiraan nila si BP Lin, eh. At meron ding pula, no, mga PBBM, at meron din mga green na Duterte, color ng buhaya talaga. Puro na lang si PBBM, gusto nilang pabagsakin. Ay nako. Wala pa rin silang magawa tulad nito, itong sinasabi ng mga DDS vlogger ito. Pakinggan natin to. Para ano ba? Para medyo maano tayo. Ito, pakinggan natin. Si Lima naman malapit-lapit nang bumalik sa kanyang bahay bakasyonan sa kulungan. Kapag nagbago muli ang administrasyon, sigurado tayo magbabago yan in the next 2 years and a half or earlier. Ang kulungan ang nag-aantay kay Lima. Hindi ang kanyang mga paglalamyerda at ang kanyang mga frailties sa bumaba na gilid. Mananagot siya. Sigurado yan. At kasama din siyempre si Marcos at si Romualdez. Pero baliktad ata eh, sila yung nakulong eh. At magbubuo sila ng Selda 13. Magandang araw, sir. Pwede pong malaman ng inyong pangalan. Ako po si Jeffrey Ka-Eriksen. Jeffrey Erickson. Kami po ay naparito para ihain sa iyo ang isang warrant of arrest. At sa aming paghain ng warrant of arrest, Hindi no, ngayon no, siya yung nakulong, baliktad ah. Hindi no, bakit ngak ka na ngak? Ikaw naman pala yung fake news at ikaw naman pala yung nakulong. Grabe no. Grabe ba? Bakit ganun sila no? Sabi nila, wala daw, hindi daw tinulungan ng administrasyon ng mga OFW po. At ito pala, update po pala natin no, doon sa flight update po ng countries where flights, airspace are currently closed heavily restricted ang flight po. Sa Iran po ay closed talaga, and sa Iraq naman, airspace mostly closed. And then sa Israel naman, limited ang repatriation or special flights allowed. Ang Syria close, ang Kuwait close, ang Bahrain close, ang Saudi Arabia is partially restricted, and then ang UAE, United Arab Emirates naman po ay partially open but under strict military air traffic control zone. O di ba? Sabi nila magpadala daw tayo ng agad doon ng ng eroplano no. Sabi nila si Basti daw nagpadala ng eroplano doon, humingi ng tulong sa China, yung video na yon nung COVID pa po yun. Eto naawa sila kay Tatay Digong dahil sa war on drugs. Pero tignan mo nga yung kanyang anak mo, sobrang tapang po ito, ating Mayor Basti. Pero tignan nyo nga po mga kasubaybay, mga kababayan, mga kasponsor. Ayaw ko yung mga tao sa Davao bangag. Ayaw ko ng drugs, di ba? Ayaw ko ng mga tao doon kumakain ng sabo o ano-ano dyan. So, wala naman talagang sinabi ko, I'm declaring war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Ano yon? So ano yon? Ano yung ginawa nila? Or ano ang ginawa niya? Mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Hindi no? Ang tatapang nila, pero sila naman pala yung gumagawa ng mga kabulastugan, no? Sila naman pala yung gumagawa in reality, no?
binabanatan nila si PBBM at ang administrasyon, pero sila naman talaga ang gumagawa. Tulad nito, tignan mo yung mga picture na ito. Ito ba yung gusto natin, no? Mga kababayan. Yan ba ang gusto natin? Ito. Tignan natin. I-zoom, zoom, 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 zoom. Zoom natin kung makayang i-zoom, no? Sino po sila? Sino po ito? Sino po sila ito? Ayun, di ba? Party, party! Party, party! Di ba? Puro kayo ngak-ngak, puro kayo galit, no? Puot sa inyong puso. Pero totoo naman ang sinasabi ng mga against sa inyo, di ba po? Pag tinanong mo naman na magbigay kayo ng ginawa ni VP Sara, hindi naman makasagot itong mga DDS. Ano ba talaga? Pati ang pagpalibing po kay Apolacay, no? Inaano pa nila sa mga Marcos. So, ang ibig sabihin nila po utang na loob. So, kung may utang na loob po, quits na lang kung anong ginawa nyo sa taong bayan nung kayo ang nakaupo po or sila ang nakaupo itong Duterte administration. Anong connection doon? Galit lang kasi nangingibabaw Galit dahil hindi kayang tanggapin ang kamalian na ginawa sa taong bayan. Alam ko naman po na hindi naman po lahat ay pabor, no? Pero mayroon ding pabor. Pero 'yun ang katotohanan, no? Kung may kasalanan dapat bayaran. In a nice way, yung legal na pamamaraan. Pero ang masasabi ko lang po, wala talagang perpektong leader sa bansang Pilipinas. Kaya sana mag-unite na po tayo mga kababayan, no? Dahil ito sila, kung sila ang nakaupo, no? Paano na naman ulit? Maraming mamamatay pati mga inosente. May mga kasi yan, may mga advantages and disadvantages. Ang disadvantage doon po, bakit lang ang itong mga maliliit na mga adik ko, no? At hindi naman po lahat adik. Tulad itong nangyayari sa ating inang bayan na maraming namamatay, nagpapatayan, maraming na-rape kabataan, walang hustisya dahil ito sinisisi ang human rights dahil pinoprotektahan ng mga adik. Hindi naman po pinoprotektahan ng mga adik. Pero ang tanong doon, ito ba ang mga adik ay sugo po ba ng ating PBBM? Kasi lagi niyong binabato po ito sa ating presidente. Itong mga adik na pumapatay ng re-rape, ng hold up, no? Sino po ba ang inyong kapulisan, mga kapitan dyan, mayor nyo dyan sa inyong lungsod? Hindi po ba sila umiikot-ikot? Tulad nung panahon po ni Tatay Digong, may pera-pera, no? May kota-kota, so sila, matatapang at masisipag. Ngayon naman po, para kung walang pera-pera na usapan, bakit ang tatamad? Nakikita ko nga po, no, lalo na pag syempre minsan, no, may hinahatid po tayo mga bisita. No. Nakita ko po yung mga pulis doon, no, natutulog sa patrol. Hindi umiikot. Ang iba naman umiikot tapos biglang stopover, biglang tulog na naman ulit. Pero mga pulis naman po na masisipag, maliban lang 'yun sa mga masisipag. Pero ang patayan po ngayon, no, pati yung mga pamilya-pamilya na minamasaker, sinisisi po nila kay PBBM dahil grabe na daw mga adik nagsibalikan. Ang panahon noon, mayroon namang adik talaga. Kaso lang ang pinapatay maliliit, no? Ang iba hindi pa adik, hinuhuli. Paano mawawala ang mga adik? Itong mga Chinese na mga itong mga kaibigan ng ating Tatay Diggs dati, buhay pa, hindi naman hinuli. Yung iba nagtatago na, no, sa ibang bansa. Pati si Alice Go nga, kahit kung gusto niyang kumanta, papatayin din siya So wala talaga. Balahura. Walang freedom of speech dati. Puro patayan agad. Wala nang due process, no? Killings again. Killings. Again and again, killings na naman. So gusto niyo pang maibalik. Maganda naman ibalik yung kung sa tamang proseso. Para sa akin, opinion ko to mga ka-sponsor, mga kababayan. Pero sana, no, pakinggan naman po natin ang hinaing
ng ating ibang mga kababayan na sana iba-balance, no? Huwag sobrahan ang kahayupan, katapangan, kayabangan, hindi pala yung katapangan, kayabangan, no? 'Di ba po mga ka-sponsor, mga kasubaybay? Kung sang-ayon po kayo, nasa inyo na po. Kung hindi po, nasa inyo pa rin, nirespeto ko pa rin po kayo mga kasubaybay, mga ka-sponsor. At yun lang po, no, ingat-ingat lagi and God bless us all. God bless you all po mga kasubaybay, mga ka-sponsor.